Lumabas na po ang arrest order o ang warrant of arrest ng korte laban kay Ka-Eric, laban po sa akin. At ito ay sa kasong inciting to sedition na isinampa po ng Philippine National Police Criminal and Investigation Detection Group or PNP-CIDG. At ito ay isinampa na mula sa Quezon City Prosecutor's Office. Umakyat na po ito. Kahapon ko lang nalaman na may standing warrant of arrest na po ako mula sa Branch 100 ng Quezon City Regional Trial Court. At may kaugnayan po nito ay kailangan ko pong mag-surrender at mag-produce ng piyansa o bail para ako ay pansamantalang makakalaya at nang sa ganun ay may pagpapatuloy ko po ang aking ginagawa. And of course, para rin po ito na magkaroon ako ng oportunidad na harapin na rin sa korte itong gawa-gawang kaso ng gobyerno ni Marcos at nila tambalos-los laban po kay Ka-Eric. At ito ay isang criminal case kaya magpapiyansa po ako, maghahanap ako ngayon ng mapaglalapitan upang tulungan ako na makam up ko ang amount na kailangan ko po sa pagpiyansa. Ang nakita ko po sa warrant of arrest na nakaabot sa akin ay 36,000 ang ipapiyansa, cash or otherwise surety bond, no. So I will look for support na voluntary na makakahiram ako at makakatipon ng ganitong amount para po sa araw na ito, habang nanonood kayo ng video ko, ay maasikaso ko ang piyansa at ang aking pagharap sa korte kung saan nanggaling po itong arrest order. Mga kababayan, ito po ay malinaw na selective martial law type approach sa gobyerno ni Marcos na ipinapatupad laban sa mga nagsasalita at naghahayag ng saloobin at nakikipagkaisa sa mga mamamayan upang punahin at batikusin ang mga nagaganap na mga issue ng malawakang korupsyon, malakihang pandarambong sa kaban ng bayan, at iba pang mga pang-aabuso sa kapangyarihan at otoridad sa gobyerno, lalo na po itong iskandalo ng 1.4 trillion pesos na pandarambong sa pundo ng mamamayan mula dito sa malawakan na pagkatay ng budget. At ang itinuturong mastermind ay si Marcos at sila Romualdez. Ayaw nila na may nagsasalita, may pumupuna at may kumikilos na mamamayan upang tutulan at itakwil ang ganitong uri ng kalapastanganan. Kaya nila ako kinasuhan ng inciting to sedition dahil nanawagan ako sa Armed Forces of the Philippines sa isang pagtitipon last year dyan sa may People Power area sa EDSA Shrine noong September 21 ng kung hindi na nagagampanan ng presidente bilang Commander-in-Chief ang kanyang tamang tungkulin upang protektahan ang mamamayan, ang gobyerno at estado, at nakikita natin na siya ang pinagmumulan ng problema at ng katiwaliang malaganap at korupsyon na umuok-ok sa gobyerno at nagpapalugmok sa buong lipunan, ang Armed Forces of the Philippines bilang protector of the state and the people may call out the President under the Article 2 Section 3 ng ating saligang batas. Bilang protector ng mamamayang Pilipino, pwede po silang mag-take ng option of withdrawal of support from Marcos without taking up arms or being joining in kudeta or mutiny, at i-facilitate nila ang peaceful transition of government on the basis of constitutional line of succession. Hindi po ako nanawagan na mag-armadong pag-aaklas ang Armed Forces of the Philippines o ang mamamayan, no? And it has a historical precedent. Nangyari po yan noong panahon na sila General Angelo Reyes at ang Armed Forces of the Philippines, at sinamahan po sila ng Philippine National Police. They withdraw support from former President Joseph Estrada in 2001 at sinabi nila na hindi nila na kinikilala ang Commander-in-Chief noon na si President Joseph Estrada dahil siya ay nasasangkot sa iskandalo ng wetting at mga kotong
at abuso sa kapangyarihan. And the Supreme Court did not rule that it was a coup d'etat. It was a peaceful facilitation of peaceful transition by way of constitutional succession. Kaya po ang pumalit na presidente noon, 2001, kay Joseph Estrada, nang siya ay bumaba sa kapangyarihan due to that pressure on him by withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines, si President Gloria Macapagal Arroyo ang pumalit sa kanya. So mayroon pong historical precedent. May pinagmumula ng sinasabi ko, hindi lamang ito nagmumula sa saligang batas na the Armed Forces of the Philippines, that includes the Philippine National Police, shall be the protector of the state and the people. I did not call out on the AFP or the PNP na mag-aklas, na mag-armado, na maglunsad ng kudeta o mutiny laban kay Marcos. Kundi ang sinasabi ko, i-facilitate nila ang constitutional succession na sa saligang batas pa rin, in which the Vice President can be installed as the President by way of putting a notice to Marcos Jr. that they no longer recognize him, by way of withdrawal of support from him. Without taking up arms, the AFP can help the nation and the people upang kumalma at magkaroon po ng kapayapaan at kapanatagan ang lipunan at mapapanagot natin ng mapayapa sa pamamaraang ito sa pagbabago ng pamunuan sa liderato ng gobyerno na nakasaad sa konstitusyonal na mga probisyon. Yun po ang aking mga inihayag. Kinasuhan ako ng inciting to sedition, mga kababayan. Ito po ay mga instrumento at taktika na ginagamit sa panahon ng martial law. Ito po ay isang malinaw na panggigipit, pananakot, panunupil, dahil pipirwisyuhin ako, tatakutin ako at aabalahin ako. Kaya anytime na makita ako ngayon na wala pa akong piyansa ng sinumang otoridad ng gobyerno, NBI, PNP, they will arrest me and put me behind bars until I can put up my bail at ako ay mapayagan ng korte ng temporary liberty ko pagkatapos kong magpiyansa. Samantakin ninyo mga kababayan, ang naghahayag at tumututol kasama sa maraming sektor ng lipunan kagaya ni Ka Eric laban sa katiwalian, korupsyon, pandarambong, pangungurakot at pagkalugmok at pagkabulok ng mga gobyerno na mga ginagawa sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez, ang hinahabol kami. Ang hinahabol ang mamamayan. Iniipit. Pero yung nagnanakaw ng trilyones na pesos, ang mga miyembro ng sindikato nila Marcos at Romualdez, hindi po kinakasuhan halos. At sila po ay protektado ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Ang mga totoo na nagnakaw at nagdambong, nagdurubo sa pundo ng mamamayan, protected sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Samantalang si Ka Eric, na naninindigan para sa matino at maayos na panggobyerno, kalaban ng gobyerno ang pagtrato sa amin. Samantalang ang totoong kalaban ng gobyerno, kasama mismo ni Marcos at Romualdez, ang CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, ng kanilang mga party list organizations, no? Kagaya niya ni Satoru Campo at nila Franz Castro. Convicted na ang mga yan sa Regional Trial Court sa Tagum sa Davao, pero hindi nakukulong dahil nag-appeal lang sa Court of Appeals, may piyansa na sila. Nakakalaya sila. At yun po ay mga totoo na kalaban ng gobyerno. Ang mga nagrarally dyan na nagre-recruit ng kabataan para maging NPA sa mga schools, universities, sa harap ng Camp Crame, sa harap ng Camp Aguinaldo, wala ding kaso ng inciting to sedition. They are there to put down or pull down the government or topple down the government. Papabagsakin nilang gobyerno, si Ka Eric hindi. Nirereforma natin ang pamunuan sa gobyerno. Pero kinakasuhan tayo. So maghahanap ako ng lawyer na tutulong sa akin. Maghahanap ako ng pangpiyansa, harap ako sa korte, pabalik-balik ako sa mga hearing. At kung hindi ako makapagpiyansa ngayon, makukulong ako. So mabigat po yan na perwisyo sa akin at sa pamilya ko. Pero pinipilit ko pong labanan yan at panindigan. Dahil pinili ko ang makilahok at manindigan kasama sa daluyong ng pagkagalit ng mga mamamayan. So,
Mga kababayan, ipagpanalangin niyo po si Ka Eric, bigyan niyo po ako ng moral support, ng panalangin na maging malakas pa rin ang loob ko. Kasi may kaso pa akong cyber libel sa NBI na tinanong ko, hindi naman ako nagpakalat ng fake medical report kay Marcos Jr., tinanong ko lang kung bakit hindi inilalabas ang totoong kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr., which is karapatan po ng mamamayang Pilipino, obligasyon naman yan ni Marcos. Bilang nakasaad sa saligang batas, kinasuhan din ako ng NBI, nakapending yan sa Department of Justice, mga kababayan.